Hoy Samuel, anong kukunin mong trabaho kapag nakagraduate na tayo? Tanong ng kaklase ni Samuel na si James. Sikat ang kaklase niyang ito at masasabi niya na maging successful ito sa buhay dahil na rin sa mayaman ang pamilya nito. Kung saang trabaho ako matatanggap? Alam ko naman na hanggang high school lang ang matatapos ko dahil wala kaming pera pantaguyod sa tuition sa college. Sagot ni Samuel. Bigla namang tumawa ng malakas si James. Yun lang? Nakakatawa ka naman. Mabuti na lang, hindi ako mahirap katulad mo. Ako kasi, kapag nakagraduate na ako, alam kong pag-aagawan ako ng mga kumpanya. Tsaka, alam kong magiging manager ako kapag nakagraduate na ako. Ikaw naman, alam kong habang buhay kang maghihirap. Tapos, sardinas lang ang kakainin mo araw-araw. Try mo na lang mangarap. Tutal, libre namang mangarap, diba? Pang-iinsulto nito at tinawanan si Samuel. Nasakta naman si Samuel sa sinabi nito. Wala naman siyang magawa dahil totoo ang lahat ng sinabi nito at mahirap lang siya. Pero hindi ibig sabihin nun ay habang buhay siyang maghihirap. May mga pangarap siya sa buhay. Gusto niyang magkaroon ng negosyo at maging successful businessman. Pero alam niya na ang realidad, mahirap maging matagumpay kung galing ka sa hirap. Pero hindi ibig sabihin nun ay susuko na siya. Magpapatuloy pa rin siya kahit na mahirap. Kahit papagtawanan siya ng iba. Samuel, bilisan mo dyan at ayusin mo yung trabaho mo. Lumilipad na naman yung utak mo. Galit ng sigaw ng boss ni Samuel sa kanya. Kasalukuyan na siyang nagtatrabaho sa ibang bansa bilang isang factory worker. Katulad ng kanyang inaasahan, high school lang ang natapos niya dahil wala silang pambayad ng tuition sa pagka-college dahil mahirap lang ang pamilya niya. Agad na siyang nagtrabaho para matulungan ang pamilya niya. Nahirapan siyang maghanap ng trabaho dahil high school lang ang kanyang natapos. Mabuti na lamang at may tumulong sa kanya na katrabaho niya upang makapagtrabaho siya sa ibang bansa. Hindi na rin siya nahirapan sa pag-a-apply dahil tinulungan na siya ng kakilala niya upang makapasok sa trabaho. Ngunit hindi naman madali ang trabahong pinasok niya. Lalo pat ang sasama ng ugali ng boss at mga katrabaho niya. Halos araw-araw ay wala siyang pahinga dahil lagi siyang pinag-o-overtime ng boss niya. Inaabuso siya nito dahil baguhan pa lamang siya. Wala namang magawa si Samuel, kundi sundin nito ang lahat dahil ayaw niyang mawala ng trabaho. Samuel, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, ayusin mo yung trabaho mo. Tingnan mo, ang daming magiging defective dahil sa katangahan mo. Sigaw nito muli sa kanya. Opo sir, pasensya na po. Sagot ni Samuel dito. Pasensya. Walang magagawa ang pasensya mo kapag nalugi tong factory. Sige na, ayusin mo yung trabaho mo. Huwag kang tatanga-tanga. Sigaw nito. Napayuko na lamang si Samuel sa kahihiyan. Narinig pa niyang pinagtatawanan siya ng kanyang mga katrabaho. Ayan tuloy, napagalitan ni boss. Pang-aasar ng isa sa kanya. Hindi na lamang ito pinansin ni Samuel at nagpatuloy na lamang sa pagtatrabaho. Hindi niya maiwasang mawala ng focus sa trabaho dahil ilang araw na rin siyang kulang sa tulog dahil sa kaka-overtime. Halos wala na rin siyang kain dahil sa dami ng pinapagawa sa kanya sa trabaho. Kahit hindi sakop ng trabaho niya, ay pinapagawa pa rin sa kanya. Gusto man niyang ipagtanggol ang kanyang sarili, ay hindi niya magawa dahil takot siyang mawala ng trabaho. Lalo na kapag sinagot-sagot niya ang kanyang boss. Kailangan na kailangan pa naman niya ng trabaho upang may maipadala siya sa kanyang pamilya. At hindi rin naman siya kaagad makakauwi dahil wala na siyang pamasahe pabalik. Kaya wala siyang magawa kundi ang magtiis. Samuel,
Ilagay mo itong box sa storage room. Ayusin mo rin, baka masira yung mga laman yan. Importante yan. Kapag yan nasira, hindi kita papasahurin ngayong buwan. Utos ng boss ni Samuel sa kanya. Agad naman niyong sinunod ni Samuel at agad na inabot ang box na inutos nito. Naglakad si Samuel patungo sa storage room para ilagay ang box na iniutos sa kanya. Nang bigla siyang hinarang ng dalawa niyang katrabaho. Oy, ano yan? Bigay ba ni boss yan sa'yo? Pahingi naman kami. Sambit ng isa. Hindi. Ipinalalagay lang to sa storage room. Sagot ni Samuel. Umisi naman ang ikalawa. Ganun ba? Kami na lang maglalagay. Bumalik ka na sa ginagawa mo. Saad ng isa. Umiling naman si Samuel. Hindi, ako na lang. Baka masira ang laman nito. Ako ang mayayari. Sige na, ibigay mo na sa akin. Kami nang bahala dito. Pagpupumilit ng mga ito at pilit na inagaw ang box. Ano ba? Bitawan nyo. Ako ang inutusan kaya cargo ko to. Masira o mawala ito. Sigaw ni Samuel. Akin na nga sabi. Kami nang bahala dito. Sigaw ng isa at nakipag-agawan kay Samuel. Hanggang sa nag-agawan silang dalawa. Hanggang sa binitawan nito ng kasamahan ni Samuel kung kaya't tumilapon si Samuel sa sahig at nabitawan ng box na hawak niya. Nakarinig sila ng pagkabasag. Nanlaki naman ang mga mata ni Samuel at agad na tiningnan ang loob ng box. Nanlumo siya nang makitang basag-basag ang laman nito. Tiyak na malalagot siya sa kanyang boss at hindi siya makakasahod sa buwang iyon. Sinabi ko na sa iyo, dapat ibinigay mo na lang sa amin yung box. Yan tuloy, nabasag yung laman. Saad ng katrabaho niya. Nagngangalit na si Samuel sa puntong iyon. Ang mga ito na nga ang may kasalanan kung bakit nabasag ang laman ng box. Pero siya pa ang sinisisi ng mga ito. Hindi na nakapagpigil si Samuel at sinugod ang mga ito at sinapak. Siraulo ka pala eh. Kung sana, hindi ka nalang nakialam, di sana natapos ko ng maayos yung iniutos sa akin. Ngayon, hindi ako makakasweldo dahil sa inyo. Mga buwisit kayo, mga pakailamero. Hindi na napigilan ni Samuel ang galit niya. Dala na rin ng pagod at gutom, ay hindi na niya nakontrol ang kanyang sarili. Sinapak naman siya pabalik ng katrabaho niya. Ikaw ang saraulo. Kabago-bago mo dito, ang sama na ugali mo. Kung hindi mo kayang trabaho dito, umalis ka na lang. Hindi bagay dito ang mga katulad mo. Mahina. Sigaw ng katrabaho niya. Gagantihan na sana niya ng suntok ito nang dumating ang boss nila at sineta sila. Anong nangyayari dito? Bakit nagkakagulo kayo? Galit na tanong ng boss nila. Napansin naman ito ang box at ang mga bubog sa sahig. Namula ito sa sobrang galit at masamang tumingin kay Samuel. Samuel, anong ibig sabihin nito? Di ba sinabi ko sa'yo, ayusin mo ang trabaho mo. Kung ganito ang ginagawa mo ngayon, paano pa kaya sa susunod? Simpleng utos lang, hindi mo magawa. Paano pa kaya kung mas mahirap? At sinabi ko sa'yo, di ba? Importante ang laman ng kahon na yan. Ang mahal nun. Dahil tatanga-tanga ka, hindi kita papasweldohin ngayong buwan. Bahala ka sa buhay mo. Galit na sigaw nito. Hindi naman po pwede yun, sir. Sila ang dahilan kung bakit nabagsak ko yung kahon, sir. Hindi na natapos ni Samuel ang sasabihin na bigla siyang sinampal ng kanyang boss. Huwag ka nang magdahilan. Isisisi mo pa sa iba ang kasalanan mo. Kung sana, hindi ka tatanga-tanga. Hindi mo babasag yung pinapautos ko sa'yo. Ngayon, wala kang sahod ngayong buwan. Nanggugulo ka pa. Sa susunod, ayoko nang maulit itong ganito. Kung hindi ay tatanggalin na kita sa trabaho. Galit na sigaw ng boss nila. Napayuko na lamang si Samuel. Pinigil na lamang niya ang galit na nararamdaman kahit pa naririnig niyang pinagtatawanan siya ng dalawa niyang kasamahan, ang dalawa na dahilan kung bakit siya pinagagalitan ngayon. Sige na, bumalik na kayong lahat sa trabaho. At ikaw, Samuel, ayusin mo yung trabaho mo.
Sigaw pa nito. Labag man sa loob, ay bumalik na lamang si Samuel sa trabaho. Wala na rin naman siyang magagawa dahil pumirma siya ng kontrata. Ang akala niyang mapapadali ang buhay niya kapag nakapagtrabaho na siya, ay hindi pala magiging madali. Lalo pala siyang maghihirap. Uy pare, kumusta na? Balita ko, nagtatrabaho ka na sa ibang bansa. Tanong ng kaklase ni Samuel noon na si James. Kasalukuyang nagpapahinga si Samuel dahil day off niya. Ang laki na ng ipinayat niya dahil sa pagod sa pagtatrabaho at kulang sa tulog at kain. Hindi naman niya alam kung bakit biglang tumawag sa kanya ang kaklase niya noon si James. Oo, ito ang hirap. Pakiramdam ko, dito na ako mamamatay. Grabe ang hirap dito sa ibang bansa. Akala ko, mapapadali ang buhay ko. Mas lalo lang pala akong maghihirap. Sagot ni Samuel dito. Ano bang trabaho mo? Siguro, big shot ka na no? Sana nga eh. Pero mali ka. Factory worker lang ako dito. Kung sana lang ay big shot ako, katulad ng sinasabi mo, hindi na sana ako maghihirap ng ganito. Malungkot na sagot ni Samuel. Nagulat naman siya nang biglang tumawag si James sa kabilang linya. Grabe ka pre. Akala ko naman big shot ka na dahil nasa ibang bansa ka na. Pinag-expect mo ko dun ah. Mas mahirap ka pa rin pala sa daga. Nakakatawa ka talaga kahit kailan, Samuel. Mabuti na lang talaga. Hindi ako mahirap katulad mo. Siguro talaga kapag ipinanganak kang mahirap, lalaki kang mahirap. Kawawa ka naman, Samuel. Wala kang mararating sa buhay. Pangmamaliit nito sa kanya. Nainsulto at nasakta na naman si Samuel sa sinabi nito. Grabe ka namang magsalita, James. Hindi naman porket ganito lang ako, ay pwede mo nang apak-apakan ang pagkatao ko. Saad ni Samuel. Narinig niyang tumawa ito ng malakas. May karapatan ako, dahil mahirap ka lang. Ang mga mahihirap na katulad mo, ay dinuturoan lamang at inaapak-apakan. Alam mo ba, manager na ako ngayon. Mas mataas ang sinasahod ko kaysa sayo. Siguro nga, sardinas ng kinakain mo dyan eh. Nakakatawa ka talaga kahit kailan. Pang-iinsulto pa nito. Kiniyom na lamang ni Samuel ang kanyang palad dahil sa sobrang galit. Tinawagan lang siya nito para insultuhin at maliitin. Porket nakakaangat ito sa buhay ay mapagmataas ito. Agad nang pinatay ni Samuel ang tawag. Wala na rin naman siyang mapapala sa pakikipag-usap dito. Hindi tuloy maiwasan ni Samuel na mag-isip kung bakit kailangan niyang danasin ang mga ito. Hindi niya alam kung bakit kailangan niyang maghirap na nararanasan niya sa ngayon. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi patas ang mundo. Kung bakit ang iba ay nabubuhay ng masaya at walang paghihirap na dinaranas, habang siya buong buhay ay naghihirap. Wala na bang katapusan ang paghihirap na daranasin niya? Habang buhay na ba talaga siyang maghihirap, katulad ng sinabi ng kaklase niya noon? Ang daming mga tanong na tumatakbo sa isip ni Samuel. Hindi niya alam kung kailan siya makakaahon sa hirap. Sawang-sawa na siya sa paulit-ulit na paghihirap na dinaranas niya. Gusto naman niyang makaranas ng ginhawa kahit saglit lang, pero anong magagawa niya? Hindi patas ang mundo para sa kanya. Hindi niya na alam kung bakit may mga taong mapagmataas at nagmamaliit ng ibang tao. Imbis na tulungan ng kapwa, ay nanghihila pa pababa. Naluha na lamang si Samuel sa isiping ito. Ngunit agad niya itong pinunasan. Hindi. Hindi ako susuko. Kahit na gaano kahirap, hindi ako susuko. Gagawin ko ang lahat para sa mga pangarap ko. Magpapatuloy ako kahit anong mangyari. Hindi na ako magpapaapekto sa iba. Kahit na anong pang-iinsulto at pangmamaliit ang sabihin nila, hindi ako susuko. Magpapatuloy pa rin ako. Pangako ni Samuel sa sarili. Kahit na durog na siya sa sobrang hirap ng buhay niya, hindi pa rin siya susuko.
Kahit na pakiramdam niya ay hindi na talaga niya kaya. Magpapatuloy pa rin siya kahit na anong mangyari. Para ito sa kanyang pangarap at para sa pamilya. Gagawin niya ang lahat. Mabuti naman at nagsipag ka na, Samuel. Mabuti yan dahil bawal ang tatamad-tamad at tatanga-tanga dito sa factory. Ipagpatuloy mo lang yan. Papuri sa kanya ng boss niya. Tumango naman si Samuel. Opo, sir. Gagalingan ko sa trabaho hanggang sa makaipon ako. Malay nyo, naging boss din ako katulad nyo. Nakangiting saad ni Samuel. Nagalit naman sa kanya ang boss niya. Ano? Akala mo ba mas magaling ka sa akin? Ang yabang mo ah, isang hamak na empleyado ka lang. Kaya imposibleng mahigitan mo ko. Ayusin mo yung tabil ng dila mo. Galit na sigaw nito. Agad namang nawala ang ngiti sa labi ni Samuel. Sigurado na siyang hindi niya makakasundo ang kanyang boss dahil sa masama nitong ugali. Pero ayos na rin ito. Babaliwalain na lamang ito ni Samuel. Ang importante sa kanya ngayon ay may trabaho siya at sumasahod siya kahit na masama ang trato sa kanya dito. Hindi sumuko si Samuel sa kanyang pangarap. Ginawa niya ang lahat. Nagsumikap at kumayod siya para makaipon. Kahit minamaliit at inapakapakan ng pagkatao niya ng iba. Lalo na si James, na lagi siyang pinagtatawanan dahil sa estado niya sa buhay. Hindi magpapaapekto si Samuel dito at magpapatuloy lamang siya sa buhay. Ilang taon na ang nakalilipas. Natanggal sa trabaho ang kaklase noon ni Samuel na si James. Natanggal ito dahil sa samot-saring reklamo sa kanya. At dahil na rin sa kanyang ugali. Mapagmataas ito at rude sa mga kliyente, kaya't natanggal ito sa trabaho. Kung kaya't, naisipan itong mag-apply sa isang sikat na kumpanya. Hanga siya sa kumpanya dahil kahit bago pa lamang ito, ay agad itong napalago. Kung kaya't hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at agad na nag-apply. Sigurado kasi siya na agad siyang matatanggap dahil nakapagtapos siya ng pag-aaral. Habang nakapila, ay may nakita siyang pamilyar na mukha. Kapag napapadaan ito, ay bumabati at yumuyuko ang mga nadadaanan nito. Nang makalapit ito, ay nakilala niya kung sino ito. Si Samuel, ang dating kaklase niya. Nagtataka naman siya kung bakit respetado ito ng mga tao sa building. Hoy Samuel, ang ganda ng ayos natin ngayon ah. Dito ka nagtatrabaho? Tanong ni James at hinawakan ang balikat nito na tila ba malapit sila sa isa't isa. Nagulat naman siya nang marahas na tinanggal iyon ni Samuel at pinagpag ang parte na hinawakan niya na tila ba napakarumi niya. Ayos ah, mayabang ka na ngayon? Mas mahirap ka naman sa daga noon. Siguro, mas mahirap ka pa rin sa daga ngayon. Pang-iinsulto ni James dito. Tumingin ito sa mga dokumento niya. Mag-a-apply ka ba dito? Tanong ni Samuel. Oo, ano naman? Maangas na tanong ni James. Pwede ka nang umalis. Hindi ka matatanggap sa trabaho. Sagot ni Samuel. Nainis naman si James sa narinig. At sino ka para sabihin yan? Galit na tanong nito. Sasagot na sana si Samuel nang biglang dumating ang sekretarya nito. Sir, may urgent meeting kayo ngayon. It's important, lalo na't sila'y magiging shareholders ng company nyo. Natatarantang saad nito. Hindi naman makapaniwala si James sa narinig. Hinitian naman siya ni Samuel. Narinig mo naman, di ba? Pwede ka nang makaalis. Saad ni Samuel at iniwan na niya si James. Napanganga na lang si James dahil ang dating minamaliit at pinagtatawanan niya lang noon ay isa ng may-ari ng isang sikat at malaking kumpanya.